Magandang araw po sa inyong lahat, mga kakaalaman na hinog. Ang video pong ito ay ginawa hindi para kayo ay takutin, kundi para magbigay babala, magmulat ng isipan, at higit sa lahat ay magbigay ng pag-asa at kaalaman. Lalo na po sa ating mga minamahal na senior citizens at sa kanilang mga anak, apo at tagapag-alaga. Alam niyo po ba na ang ating katawan ay may saruling paraan ng pagbibigay ng hudyat? Mga babalang hindi natin agad pinapansin na akala natin ay natural lamang sa pagtanda. Ngunit sa katunayan ay mga senyales na nagsasabing unti-unti nang bumabagal ang takbo ng katawan. Ayon po sa mga eksperto sa geriatrics, palliative care at end-of-life medicine, ang mga senyales na ito ay hindi po dapat isawalang bahala. Kapag ito po ay naagapan, maaring hindi lang natin mapahaba ang buhay ng ating mga mahal sa buhay, maibabalik pa natin ang kalidad ng kanilang mga nalalabing taon. Kaya kung kayo po ay senior na o mayroong magulang, tiyuhin, tita, lolo o lola na nasa katandaan na, tapusin niyo po ang video na ito. Dahil ang huring senyales sa ating listahan ay ang pinakatahimik pero pinakadelikado ayon sa mga hospice nurse at doktor. Pang-unang senyales, palaging pagod at nawawalan ng gana. Ang isang taong dati ay masigla, mahiling makipagkwentuhan at laging may kibo, tapos biglang parang walang lakas at wala ng ganang kumilos, ito po ay hindi basta't simpleng sign of aging. Ito ay pwedeng palatandaan na bumababa na ang oxygen level sa dugo, nauubos na ang energy reserves, o kaya'y may sakit sa loob ng katawan na tahimik na sumisira ng organs. Sa mga matatanda, minsan din ito ay dulot ng dehydration, minsan dahil sa kakulangan sa iron. Pero kung hindi naaagapan, ito ay nagpapabilis ng degeneration. Ang aking payo, huwag nating laging isiisi sa katandaan. Magpa-laboratory, pa-check up ng hemoglobin, B12, liver at kidney panel. Kahit simpleng iron supplements lang o dagdag na protina ay maaaring magpalakas sa isang matandang tila nanghihina na. Tandaan, ang katawan ay may limit, pero hindi ibig sabihin nito na wala na tayong magagawa. Pangalawang senyales, nawawala o nagbabago ang timbang, lalo na kung walang kahit anong pagbabagong ginawa sa pagkain o ehersisyo, ay hudyat na may mali sa loob ng katawan. Isa ito sa mga pangunahing senyales ng cancer, liver failure o pancreatic disease. Sa kabilang banda, ang biglang pagtaba, lalo na sa tiyan, binte o muka, ay maaring senyales na nagkakaroon ng fluid retention ng katawan na madalas na konektado sa heart failure or kidney damage. Ang aking payo, regular na i-monitor ang timbang. Kahit simpleng timbangan lang sa bahay, isulat bawat linggo. Kapag bumaba ng higit 5 pounds sa isang linggo ng walang dahilan, huwag baliwalain. Pro tip, minsan ang paglubo ng tiyan ay hindi taba, kundi tubig. Tinatawag itong ascites na senyales ng liver failure. Delikado o malala na po yan. Pangatlong senyales, pagiging malimutin at laging tulana. Matanda na kasi ang madalas nating marinig kapag may senior na paulit-ulit ang tanong o bigla na lang tahimik at malayo ang tingin. Pero ang totoo po, may mga bagay na lampas sa normal na pagkalimot. Ito ay maaring senyales ng Alzheimer's disease, vascular dementia o brain stroke o microbleeds o kakulangan sa oxygen o glucose sa utak. Kapag ang pasyente ay hindi na makasunod sa simpleng utos, nalilito kung nasaan siya o hindi na makilala ang mga kamag-anak, ito po ay hindi normal na pagtanda. Ang aking payo, magpatingin sa neurologist kung kaya. Kung hindi, kahit basic cognitive screening muna. Iwasan ang mga pagkain mataas sa asukal at saturated fat. Ipaglaban ng mental stimulation. Pasagutan ng crossword, magkwento, magpabasa, magpatugtog ng paboritong musika. Alam niyo po ba, kahit ang isang senior na malala na ang demensya ay minsan bumabalik ang sigla kapag naririnig ang musika ng kanilang kabataan. Baka naman po pa-like po ako ng video na ito at kung kayo po ay galante, pati na rin po sana ang subscribe button at i-on ang notification bell. Ang inyong suporta po ay nakakatulong sa ating channel para maikalat ang mga ganitong libreng aral sa ating mga kababayan.
lalo na po sa ating mga minamahal na senior. Maraming salamat po. Pang-apat na senyales, hirap sa paghinga kahit konting galaw lang. Hingal sa simpleng hakbang, pag-ubo kapag umaakyat ng hagdaan o pakiramdam na parang palaging kulang ang hangin. Ito po ay hindi simpleng pagkapagod. Ito ay maaring congestive heart failure, chronic obstructive pulmonary disease o COPD o pulmonary hypertension. Minsan may kasama na rin itong pamamaga ng binti, pagkapal ng dibdib o tunog sa paghinga. Ang aking payo, kung may pulse oximeter kayo sa bahay, gamitin ito. Ang normal oxygen saturation ay 95 to 100%. Kapag bumaba ng 90%, delikado na po yan. Mainam na rin na ipa-x-ray ang baga, lalo na kung may kasamang ubo, plema o chest pain. Tanong ko sa inyo, napapansin nyo na bang mabilis mapagod si lolo o si lola kahit saglit lang na lakad lang? Panglimang senyales, pagbabago sa balat, mata at kuko, maputla o naninielaw. Ang balat ay salamin ng ating kalusugan. Kapag ito ay naninielaw, jaundice, maputla, anemia or blood loss, may dark patches o pasa, liver disease or blood clotting issues, madilaw na kuko, diabetes o fungal infection. Ang aking payo, tingnan ng mata sa liwanag. Kung ang puti ng mata ay naging yellow, huwag pong ipagwalang bahala. Baka kailangan na ng liver function test. Umiwas sa matataba, prito at processed foods. Tip, pag may naniyalaw kayong balat, sabayan ito ng pagsusuri sa ihe, baka dark din ang kulay nito na senyales ng toxins or lason sa atay. Delikado o malala na po yan. Pang-anim, at hindi na maayos ang pag-ihi o dumi. Ang pag-ihi ay isa sa pinaka maaasahang biomarker ng ating kalusugan. Kapag ito ay masyadong madilim, may amoy, madalang o may kasamang dugo, maaring senyales ng kidney failure, UTI o prostate issue. Ganon din po sa pagdumi. Kapag pabago-bago ang pattern, hirap magbawas, may kasamang dugo o hindi na makontrol, senyales ito ng gastrointestinal disease o weakening ng pelvic muscles. Ang aking payo, kung may diaper na ang pasyente, palitan agad, iwasan ang rashes, magbigay ng probiotics, prutas na may fiber at painumin ng maraming tubig kung kaya pa. Fun fact, ang bowel pattern ng isang tao ay minsan ginagamit ng mga doktor para tukuyin kung nasa end stage na ang katawan. Pang-pito at pinakamatinding senyales, walang gana sa buhay, ayaw nang kumain, tahimik na lang lagi. Ito po ang senyales na pinaka nakakabigla sa mga kamag-anak. Yung dati ay masayahin, madaldal, mahilig sa sabong o kwento, ngayon ay tahimik na lang, nakatingin sa malayo at tumatanggi sa pagkain. Ayon sa mga hospice nurse, ito ang tinatawag na pagpapahinga ng kaluluwa. Hindi na ito simpleng depresyon kundi natural na parte ng body shutdown. Ang aking payo, kung nararanasan ito ng mahal mo sa buhay, hawakan ng kamay nila. Sabihan ng mga alaala nyo. Huwag silang hayaang mamatay na hindi nararamdaman ng pagmamahal. Minsan, ang halik sa hunot, yakap sa kamay, o simpleng mahal kita ay kayang baguhin ang takbo ng kaluluwa. Mga kaalaman na hinog, alam natin na ang kamatayan ay bahagi ng buhay. Pero kung tayo po ay may kaalaman, masusugpo natin ang takot at mas mapapahalagahan natin ang bawat araw na kasama pa natin ang ating mga mahal sa buhay. Kaya kung nakita nyo po ang alinman sa mga senyales na ito, huwag pong manahimik. Kumonsulta agad, kumilos agad. Maaring hindi natin mapigilan ang pagtanda, pero kaya po nating pahabain, pagandahin at gawing makahulugan ang nalalabing panahon. At ito po, ang kaalaman na hinog na laging nagbibigay ng libreng impormasyon para sa inyo. Muli, maraming salamat po at God bless!